Breaking news mga kababayan, nako po, lalong tumitindi ang speculation at bali-balita na pumanaw itong si John Vic Rimulya dahil hindi na po makita sa balat ng social media at anumang mga interview o press conference. Ngayon po mga kababayan, pati si Attorney Rowena Guanzon ay nagdududa na rin. Sabi kasi ni John Vic Rimulya ng DILG na ang kanyang kapatid ay katatapos lang maglaro ng golf. Ang aking kuya na si Ombudsman Boying, sabi naman ni Rowena Guanzon na abogado, naglalaro ng golf kasama si Akop. Halaka mga kababayan. Dahil nga ayaw nilang ipakita itong si Rimulya na tila totoo nga itong speculation na ito ay pumanaw na. Sabi nila sinugod sa ospital. Merong mataas na opisyal na naninilikado at ito ay malala dahil po sa sakit na leukemia. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita ko sa inyo. Ito po. Para po malaman nyo ang totoong balita. Ito ang sabi po. Interior Secretary John Vic Rimulya says his brother Ombudsman Boying Rimulya was not hospitalized as rumored. In a message to the Inquirer on Friday, January 2, the Interior Secretary says the Ombudsman was just playing golf this morning. He also says they will meet to have breakfast tomorrow, January 3. This comes amid rumors that Ombudsman Rimulya had been hospitalized. Reporters have sought comment from the Office of the Ombudsman, but it has yet to respond as of Friday afternoon. Previously, Ombudsman Rimulya revealed that he was diagnosed with a heart condition, underwent a quintuple bypass, and then was diagnosed with leukemia, a cancer affecting the blood. Di ba mga kababayan? Itong si Rimulya, talagang bali-balita na na-diagnose ito. May sakit talaga ng leukemia, sakit sa dugo. Itinatanggi po nila, wala namang makitang ebidensya. Pati yung si Miko Labano ng Ombudsman, yung Assistant Ombudsman, na sinasabi na ito ay nag-aalmusal ng sinigang. Meron bang nag-aalmusal ng sinigang mga kababayan? Ito po, tignan nyo po ito. Itong sabi ni General Macanyas. Ano bang sinasabi ni General Macanyas? Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin na lalo pong lumalawak ang chismis at speculation na si Boying Rimulya ay pumanaw na. Sumunod na daw kay Akop. Halaka mga kababayan, nakakagimbal, nakakagilabot ito. Tila malagim na 2026. Malagim na bagong taon ang sinapit ni Boying Rimulya dahil po sa wish ni Cara David na sana daw ay mategi na lahat ang mga korap. Nako, ito pakinggan nyo po. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi lang niya, playing golf with Akop. So, sino yung nakikipaglaro ng golf kay late Congressman Akop? Isinare ni Attorney Rowena Guanzon ang post ng Philippine Star. Pahayag ni Secretary John Vic Rimulya tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid na may mga haka-haka na isugod daw siya sa ospital. Bakit biglang nawala? Sabi ng DILG Secretary, Interior Secretary John Vic Rimulya says there is no truth to rumors on social media platforms that his brother Ombudsman Boying Rimulya was rushed to a hospital. Fake news, sabi niya. He just finished playing golf, Rimulya said. Kaya nga, ito ang reaksyon ni Attorney Guanzon na, ha? Naglalaro ng golf kasama si Congressman Akop? Grabe talaga itong Attorney Guanzon na ito. O yan mga kababayan, ito yung sabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Magugulat kayo. Ito po, ayan
Sabi kasi ni John Vic, yung kuya ko, malakas. Okay lang. Naglalaro ng golf kasama si Akop. Eh di ba si Congressman Akop, mga kababayan, ito ay pumanaw na rin dahil po sa matinding heart condition. Ito po ang sinasabi, speculation. Ito bali-balita lang, mukhang nilason ito. Hindi natin alam kung totoo. Yan kasi ang mga komento na kumakalat. Naglalaro ng golf? Niloloko mo kami? Kasama si Akop? Hala ka, mga kababayan ko. Matindi po ang balitang ito. Tuloy natin. So, pangalawang statement na ito tungkol kay Ombudsman Remulla. Una, si Assistant Ombudsman Nico Clavano. Oh, buhay na buhay, sabi niya. He had a yummy breakfast. Nag-ulam siya ng sinigang. Oh. Ang problema sa Assistant Ombudsman, hanggang salita lang, wala naman siyang ipinakitang picture or video na kumakain si Ombudsman Remulla ng sinigang. Dito naman kay Secretary Remulla, bakit siya pa ang kailangang magsabi na kalalaro lang niya ng golf? Bakit hindi yung kapatid niyang magsabi na, hey guys, I just finished playing golf? Di ba ano siya? Media, anong tawag doon? Mahilig sa media, mahilig sa press con. So ngayon, ilang araw na ito na umuugong ang balita na isinugod siya sa ospital. Ang pinaka-the best nga gawin sana ni Secretary Remulla is pabayaan na lang niya ang kapatid niya na magsalita. Ganun lang pa. Tapos na, tuldok ng issue. Pag si Secretary Boying naglalakad, siyempre golf eh. Daming mga alalay na, videohin nyo nga ako, naglalaro ng golf. Video. Mamaya mag-swing. Pinos. I'm here playing golf at Wak Wak Club. Dapat ganon, mga kababayan. Magbigay po tayo ng transparency para makita po ng taong bayan ang tunay na kalagayan ni Boying Remulla para matigil na ang mga chismis at speculation dito. Kasi nga ayaw naman videohan. Sasabihin lang nila, John Vic Remulla took his breakfast with sinigang na baboy. At sabi naman niya, eto, nandito lang nag-golf sa wakwak. Wala namang video. Paano ito, mga kababayan? Paano mapapanatag ang taong bayan dito? Dahil nga dito, lalong tumitindi, umiinit ang balitang ito. Na pumanaw ito, wala silang may pakitang video. Tignan nyo mga komento dito, mga kababayan ko. Naku, magugulat kayo. Imbes ipagdasal na maging mabuti ito, kaso parang excited pa ang taong bayan sa nangyari kay Boying Remulla. Kahit ano po tago na mga yan, lalabas din ang katotohanan. Unti-unti na po silang sinisingil sa mga ginagawa nilang kasamaan sa mundo. Halaka, sabi ni Mario Meres, lalabas ang katotohanan, malamang na-cremate na yan. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Wag naman sana, death is too easy para sa mga traso nila sa mga Duterte. Bayan dapat makulong at sa kulungan abutan. Sabi naman ni Anonymous, wag muna, gusto ko pang makita sa posibleng mangyari sa kanya once si BP Sara ng presidente, lintik lang ang walang ganti. Nako, Mocha Cebu, halaka, kalaro ni Satanas. Nako po mga kababayan ko. Matindi talaga ito. And now the end is near. Iniisa-isa na sila. Sabi naman ni Jobito,
Pilyora. Alaka. Sir General, may susunod kaya na politikong mategi at kakain din ng sinigang? Halaka, mga kababayan ko. Sir Jen Macanyas, may makulong naman sa 6 feet below the ground. Nako po, mga kababayan ko, matindi po ito. Matindi po itong balitang ito na si Boying Rimulya ay kasama na si Akop doon sa mapayapang lugar na kung saan nag-golf sila. Nako, mga kababayan ko, matindi po ito. Totoo kaya? Ano kaya ang totoo? Bakit nila tinatago si Boying Rimulya? Ayaw nilang ipakita sa taong bayan ang totoong kalagayan nito. Ayan tuloy. Lumalabas tuloy na parang tinatago nila. Sasabihin, kumakain ng sinigang, bidyuhan nyo. O sasabihin, bidyuhan mo nga. Bidyuhan mo nga ako. Para matapos na ang speculation. Nasasabihin nilang pumanaw ako, hindi pa. Malakas pa ako. Ito nga, oh. Nag-golf nga ako, oh. Kasama ni BBM, dapat ganon. Kasama ni Akop. Mga kababayan, tindi na mga imbes ipagdasal, lalo pang ginagatungan at nirurubrob yung yung balitang ito. Naku po. Saan siya naglalaro? Di man sinabi kung nasaan. Kaya nga, napaisip tuloy si Attorney Guanzon na baka naglalaro ng golf si Ombudsman Boying kasama si Congressman Akop. O bakit naisip naman ni Attorney Guanzon na playing golf with Akop? Kasi yun ang pahayag ni Congressman Abante na nalulungkot siya, iniwan na siya ni Congressman Akop na hindi man lang sila nakapaglaro ng golf nung buhay pa. Kaya sabi niya, we will just be playing golf in heaven. Kaya ito, playing golf in heaven with Congressman Akop. So, ano kaya ang totoo? Ako, lalo la akong nagiging curious sa kalagayan ni Ombudsman Boying Rimulya. He is a public figure. I think the public deserves to know ano talaga ang kalagayan niya. Kasi he's a very high government official. Importante yung posisyon niya. Lalo na ngayon, itong kasagsagan ng flood control scandal investigation, kailangan natin ng isang matinong ombudsman. Ayan, mga kababayan, totoo nga naman, the Filipino deserves to know what is the real story behind this news, the breaking news that collapsed the social media. Kita nyo naman, mga kababayan, nagwawala ang taong bayan na malaman ano ba ang tunay na nangyari kay Boying Rimulya. Bakit hanggang ngayon hindi maaninag ang kanyang anino? Ano ba ang tunay na nangyari? Totoo ba na nakomatos ito? Totoo ba na naglalaro ng golf kasama si Akop? Hindi malaman ng totoo. O tignan nyo mga komento dito. Ito pa mga komento. Ayos yan, hindi na malungkot si Akop. May kalaro na. May kalaro na mag-golf. Nako po, masamang tao si Boying, mambubudol, sinungaling, mahilig gumawa ng kwento. Halaka, mga kababayan ko. Sana'y buhay pa yan. Mas gusto namin makita na hinatulan tapos pinusasan at kinukulong. Halaka, mga kababayan ko. Administration mahiling magtago kahit kitang-kita. Tabingi na ang panga, tinatago pa rin. Nako po mga kababayan ko, matindi ito. Ano ba ang tunay na nangyari? O tignan nyo po dito sa kay ano po. Ito po, tignan nyo po ito. Ayan o. Anong sinasabi ng komento dito? Ayan o, mga kababayan. O tignan nyo po yung komento ha. O ito po. Ito po yung balita dito.
na talagang gustong malaman talaga na nasaan na ba si ano? Nasaan na ba ito? 'Di ba? Nasaan na ba si Boying? Ba't hindi na makita ito? Naku po mga kababayan ko. Nanggigigil ng taong bayan na malaman kung nasaan na ito. 'Di ba? Wala ayaw ipakita Sumunod na yata kay Akop ito. Yan ang sabi ng komento. Nasaan si Akop, 'di ba? Wala na si Akop. Ayan tuloy, gusto malaman ng tao kung anong nangyari. Ayan katatapos lang maglaro ng golf, 'di ba? Ano masasabi nyo ngayon dito, mga kababayan? 'Di ba? Tuloy natin. At ito pa, kailangan patunayan ni Ombudsman Rimulya na hindi nagkamali ang presidente sa pagpili sa kanya, na mapapanagot ang dapat mapanagot. Walang sinasanto, walang kaibig-kaibigan, hindi ako hawak ng Pangulo, sabi pa niya Where the evidence leads, I will follow. And by the way, kumusta pala? Malala ko tuloy yung pangako ni Ombudsman Rimulya, bago mag-December 15 may makukulong na. And I think that was his last interview with Karen Davila ba yun? Sinisingil siya ni Karen Davila na sabi niyo December 15 may makulong. Nasaan na yung makulong na politiko? Tandang-tanda ko pa yung tawa ni Ombudsman Rimulya. Just relax. Hintay kayo, darating yan. Darating, may makukulong. Although wala na siyang sinabing petsa kasi nga napaldo sila sa December 15. Ngayon, Malacanang through PCO Secretary Dave Gomez, nung napaldo sila sa December 15, December 25, Christmas, sabi niya, hindi, bago mag New Year, may makukulong na. Ngayon, New Year na, may nakulong na ba? Balitaan nyo naman ako, i-comment nyo na kung maliban kay Sara Diskaya, may politiko na bang nakulong? Ayan, mga kababayan, wala pa. Bakit kaya mahilig silang mangako, parang si BBM, yung 20 pesos sa bigas, naging 70 pesos na per kilo. Ayun, sabi niya, imbes na tumulong sa Cebu, nagbenta pa doon ng 20 pesos sa bigas. Mga kababayan, itong sinasabi nila, wala, puro pang bubudol. Ito sabi ni General Macañas, mga kababayan. Ano ba talagang totoo? Nagsasabi ba sila ng totoo o nang bubudol talaga sila? Nasabi ng komento Di ba? Ito, tignan nyo po. Hindi tayo nang joke dito. Ayan Ang daming komento. Ipaubayan na lang sa batas ang umusga sa kanilang mga ginawa sa bansa. May sandigang bayan, COA at Ombudsman. Huwag nating isipin na gaganti si VP Sara sakali at maging presidente siya. Matapos, mas maraming dapat tutukan ang napabayaang pangangailangan ng mamayan at ng bansa sa kabuuan. Kapag inisip ng mga taong bayan ang pagganti, wala ring mangyayari. Mapapalitan lang ng liderato. Naku po mga kababayan ko. Kaya ano bang masasabi niyo po dito? Mga kababayan, anong makokomento nyo? Dahil po sa nangyaring ito. Ayan Di ba? Yung iba, ayaw nilang ito yung mangyari Mas gusto daw na makita na pagbayaran ni Ombudsman Boying Rimulya ang ginawa po niya kung meron man siyang kasalanan. Ito po ang sinasabi ng mga tao. Pero yung iba parang gustong-gusto pa na mabalitaan na ito ang nangyari. Mga kababayan ko. So kayo pong humusga, anong masasabi nyo? Nasaan ba si Boying Rimulya? Ano ba ang tunay na balita sa kanya? Ito ba talaga'y naglalaro ng golf kasama si Akop? Sa heaven? Ayan ang sinasabi ng komento. Talagang kung ano-ano mga sinasabi nila.
Gustong-gusto nila na mangyari kay Boying ito. Bakit kaya mga kababayan? Bakit kabaliktaran? Di ba minsan pag nakakabalita tayo, lalong-lalo na pag mga kaibigan natin kamag-anak o isang politiko, pinagdarasal natin, pinapanalangin natin, Panginoong Diyos, sana gabayan mo ang taong ito. Magkaroon sana ng mabuting kalusugan. Ilayo mo po sana sa anumang disgrasya. Pero kabaliktaran mga kababayan ang mga komento. Tila itinutulak pa si Boying Rimulya na sana maging totoo at hindi chismis. Naku po mga kababayan, bakit kaya? Bakit kaya mga kababayan, kabaliktaran kay Tatay Digong? Di ba nakulong yun? Ipinagdarasal po natin na makabalik makalaya at magkaroon ng isa pang Duterte na kagaya niya na magkaroon ng kamay na bakal dahil nga po sa mahal ng mga Pilipino. Pero kabaliktaran kay Boying, bakit parang ipinapanalangin pa nila na may mangyari sa kanya at hindi lang chismis at maging totohanan na ito? Nako. Bakit kaya mga kababayan? Kung umabot ka sa bidyong ito, maaring i-comment mo ang reaction mo. Anong lugar ka? Abroad man o Pilipinas, saan mang lupalop ng daigdig na inaabot ang video natin? I-share mo ito, ipakalat, i-subscribe nyo ang ating YouTube channel mga kababayan. I-comment nyo sa baba. Re-replyin ko kayo isa-isa. Sabihin nyo anong location kayo, okay po? Maraming salamat. At sana po malaman po ng taong bayan ang totoong nangyari kay Boying Rimulya. Hindi lang puro chat lang, hindi lang puro text. Kasi nag-text siya. I'm strong. My health is good. I'm playing golf. I'm eating my breakfast for sinigang, whatever. Ganon. Basta I'm good. Pero walang video. Kaya ang social media, ang mga mamamayang Pilipino, nagwawala. Ano ba ang tunay na nangyari sa kanya? Ayan po mga kababayan. For transparency, for a better democracy. Isa po siyang mataas opisyal at kailangan malaman ng mga Pilipino. The Filipino deserves the truth. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat na marami.